Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwal mo. Pagtatampok sa krus na banal, ngayon tayo nagdiriwang upang lang nating pagtibayin ang ating pagiging mga Kristiyano. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Lalong pinatingkad ang buhay ng pagpapala ng Diyos, sapagat si Kristo nagtagumpay sa krus na banal at upang ang muling pagkabuhay ay maipahayag ng lubusan, tunay ngang sa mundong ibabaw mapagpalang pag-aaruga ng Diyos. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos na kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, di pinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon nating Diyos sa rinalangin, amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ay iyon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak na mapaghindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises. Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito. Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas at sino mang matuka nito ay mamamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito. Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin at sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay. Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso ay hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggit, uliningin, salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinhaga. Nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Datapwat noong sila'y lilipulin na ng Diyos, nagsisi ang karamihan at sa Kanya'y nagbalik loob. Noon nila nagunitang ang mga sanggalang nila'y ang Diyos. Ang kataas-taasang Diyos ang kanilang manunubos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya't siya ay pinuri ng papuring hindi tapat. Pagkat yaoy pakunwari, balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso, naghahari ang kataksilan. Hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Gayunpaman, palibas ay Diyos siyang mahabagin. Ang masamang gawa nila ay pinatawad niyang tambing. Dahilan sa pag-ibig niya ay hindi sila wawasakin. Kung siya may magagalit, ito'y kanyang pinipigil. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Siya'y nagpakababa, kaya naman siya'y tinampok ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Kami sumasamba sa iyo at gumagalang sa krus mo na kaligtasan ng mundo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang sino mang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanglibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang kapistahan po ng pagpapahalaga natin sa krus na banal. Ito ay tinatampok natin noong paman na naging kasaysayan na ng buhay pananampalataya ang krus ng ating Panginoong Jesucristo. Ang krus na banal na tinaguri ang krus ng patawad, ang krus ng kahinahunan, krus ng pag-asa at marami pang kasaysayan na ibinibigay ng krus na ito. Ano pa't dumating sa kasaysayan ng mundong nananampalataya, aba, may kahulugan pala ang krus ni Kristo. Siya'y nabayubay sa krus, sa Golgota, sapagat ang lahat ay pinagsakdal na may mabigat na kasalanan sa Golgota, sa bundok ng bungo. Dapat sila ay mamatay, ipako sa krus, ipako sa krus. Si Kristo ay napabilang dyan. Pero kakaiba ang nangyari sa bundok ng Golgotang iyon pagkatapos na si Kristo'y malagutan ng hininga. Kumalat ang mga balita sapagkat ang mga tao dinadagukan nila ang kanilang mga dibdib. Nagtatanong sila, sino itong nakabayubay sa krus? Sino itong pinapatay nila sa krus? Kundi isang taong banal, isang taong mabuti. He is a great man who was there hanging upon the cross. Why did you crucify him? Ito ang kumalat. Nung si Kristo ay namatay sa bundok ng Golgota, ito ba'y umaalingaw-ngaw na talagang hindi maiali sa puso't isipan ng mga tao? That person hanging upon the cross is a good man. Why did you crucify him? Marami pang mga paliwanag at mga pahayag. At ito ang nagbigay daan sa kaisipan ng mga tao na nakatunghay sa krus. Ano pa't kumalat ito sa mga tao? Ano pa't ito'y naging dahilan ng kanilang pagninilay-nilay, ang kanilang puso't kalooban ngayon nangungusap upang ipahayag hindi dapat mamatay si Kristo o sa kanyang kamatayan, ito ang kaligtasang natamo ng lahat ng mananampalataya. Lahat ng mga naukol kay Kristo, kundi dahil sa krus na yan, hindi sila mag-uusap-usap. Kundi dahil sa krus na yan, hindi nila maibabalik ang mga gunita sa mga naganap na pangyayari sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kundi dahil sa krus na yan, hindi masasabi ng mga nananampalataya na ito ang kalooban ng Diyos. Muli niyang binuhay si Kristo upang ang pagkabuhay niya ay magbigay halaga na ang krus ay tunay
na daan ng kaligtasan ng mga tao. Aba, dumating na nga ang ganitong mga pahayag sa pananampalataya ng mga tao. Noon, ang larawan ng krus, ang kamatayan ay talagang lunas sa kanilang lunas sa lahat ng kanilang mga kabuktutan. Inang dahilan sapagkat may krus, parusahan ng mga tao na nakagagawa ng malaking kasalanan, kasamaan sa mundo. Pero binago nga ni Kristo nung siya naman ay nakabayubay sa krus. Ang larawan ng Golgota ay hindi na naging larawan ng kamatayan, kundi ang Golgota, ang bundok, tinagurian, Golgota, ay naging lugar ng kaligtasan. Bakit? Sa pagbabalik gunita nila sa naging buhay ni Kristo, na pagtanto ng mga alagad, kaya naman pala si Kristo ginalaman kanilang pagkanyang pagkalinga sa mga mahirap, sa mga duka, sa mga nagugutom, walang damit, walang maramtan, mga tao sa bilanggo. Kaya naman pala si Kristo, marami siyang pinagaling na mga may sakit. Kaya pala si Kristo nagpalayas naman sa mga espiritu, sa mga inaalihan nito. Ang buti pala ni Kristo, ang kabutihan niya nanggaling sa Ama. Ang sasabi, itinataas namin ang krus na ito ni Kristo. Aming pinapahayag na ang krus ay daan ng kaligtasan. Sa pagbabalik tanaw namin sa buhay ni Kristo, ito ang naging buhay ni Kristo. Karapat-dapat na kami tumunghay. Karapat-dapat na pakinggan namin, ulit-ulitin namin ang binabanghay ng mga alagad sa kanilang mga kwento tungkol sa buhay ni Kristo. Ito ang Kristong aming hinihintay na nung paman. Siya ang Mesya, siya ang galing sa Diyos. Tunghayan natin si Kristo sa kanyang kamatayan sa krus at tayo ay magkakamit ng kaligtasan. Ano pa't dumating ang ganitong panahon na marami nang masasabi ang mga tao that in faith they're going to believe in Jesus Christ hanging upon the cross. They're now going to receive everything of all the blessings of the Lord. Why? Because of Jesus Christ hanging upon the cross. Alam ba ninyo, mula noon, nabago na ang sistema ng kaisipan ng mga tao, bagamat kamamatay lamang ni Kristo sa krus, may sumunod pa mga nang ipinako sa krus. Marami pa ang naging saysay, ang naging karanasan ng bundok na yon. Marami pang pinapatay. Ano pa't pagdating ng panahon nang sinimulan ng mga alagad na ipangaral, that person hanging upon the cross is a good man. He's a holy God, holy man of God. Simula nung kumalat ito, pinagnilayan ito, nabigyan ng pansin ang krus na ito, na hindi pala ito ang kamatayan, ito pala ang kaligtasan ng mga tao. Nabago ang anyo ng Golgota. Sa pagamatay ni Kristo at sa may pinahayag ng mga alagad, na kanilang binalikan ang mga aral ni Kristo, ang krus ay naging tunay na kahulugan sa buhay. Hindi na ito ang sumisimbolo ng kamatayan, kundi ang krus ay sumisimbolo ng buhay at buhay na walang hanggan. Tingnan natin kung ano yung nangyari. Si Nicodemo, matalinong tao ito at siya ay isang Hudyo na talagang, sabi nila kabilang daw ito sa Sanhedrin, sabi nila kabilang daw ito sa mga eskriba at mga Pariseyo, bagamat ganito. Talagang mataas ang tungkulin niya, he's a good teacher, na lumapit sa ating Panginoon sa pagkakataong ninanais niyang mangyayari sa kanyang buhay. Alam niya sa kaisipan ni Nicodemo, makausap kaya si Kristo at nang sa gayon marami ko itatanong sa kanya. Nangyari na nga, heto sa ating mabuting balita, na ang haba ng kanilang pag-uusap, isang gabi na sila'y nag-usap na dalawa, at doon siya hinangaan ng ating Panginoon Kristo, at doon naman tinanggap ni Nicodemo ang lahat ng mga pangaral na nagagaling sa ating Panginoon Kristo. Tunghayan natin kung ito ay ating mabuting balita sa ating pagtatampok sa krus. Una,
pinapahayag ang kahulugan ng buhay pagpapala ng Diyos na siya'y galing sa langit. Ibig sabihin, talagang galing si Kristo sa Ama at wala siyang iba pang pinapahayag, ipinakikilala kundi ang Ama, kaysa sabihin si Kristo ay galing sa Ama, si Kristo ay galing sa langit. Kung sino yung bumaba mula sa langit, siya ring aakyat sa langit. Ito'y mga naganap ng mga pangyayari upang ipahayag ni Nicodemo at upang sabihin, totoo ang mga bagay na iyon. Hindi man nasusulat sa Biblia, pero sabihin natin, sinundan ko si Kristo hanggang sa kanyang pag-akyat sa langit. Upang sabihin ang anak ng tao na siyang bumaba mula sa langit, ngayon siya'y umakyat patungo sa langit. Kaya may kahulugan at kahalagahan itong aming mga pag-uusap. Sa aking pakiwari, naging alagad ng ating Panginoong Kristo si Nicodemo sa kanilang pag-uusap, sapagkat namulat sa maraming katotohanan ang tungkol kay Kristo na siya'y galing sa Ama. Kaya nung paman ay binabagtas na, si Moises na naging propeta, si Kristo ay propetang naitapapahayag. Kung ano sinabi ng propeta Moises noon, nung inilikas ang kanyang mga kababayan patungo sa lumang ipinangako, galing siya sa Ehipsyo, merong natutuklaw ng ahas. Kaya sasabihin ng Diyos, sige, sabihin mo Moises, gumawa ka na isang tansong ahas na ilagay mo sa isang tungkod, at kung sino matutuklawan ahas ay tumingin lamang doon na hindi sila makamandag, hindi sila mamamatay. In the Old Testament, dealing with the good Moses, Jesus Christ is now dealing with His way of life for all the people, na upang sabihin, ang pagtatampok natin sa krus, hindi mamamatay. Naku, malalim ang ibig sabihin nito. May mga taong filosopo Tasio, na hindi na kami mamamatay. Bakit ang lola ko namatay? Ang dami niyang krus sa bahay. Yan ang maraming mapahayag sa krus kapag ito'y itinaas na, ito'y ipinahayag na, ito'y itinampok na ng mga tao. Ang banal na krus na yan, nagbibigay sa tao ng buhay na walang hanggan. Ano ibig sabihin? Tayo nabubuhay pa sa digdig na ito kung tayo na kapiling ni Kristo. Pagkakalooban tayo ng maraming pagpapala. Alam ba ninyo, sikreto lang natin ito ha, ang isa sa mga pagpapala ng Diyos ay mahaba pang buhay sa daigdig na ito. Believe you me. Talaga, totoo yun. Mga biyaya ni Kristo, kapag ito'y nakarating sa mga tao at pinapahalagaan at pinagiging dapat nila sa kanilang buhay, for sure, hahaba buhay mo. Sapagkat meron tayong nagiging palatuntunan, pinanununtunan, at meron tayong gabay sa buhay na ito upang hindi tayo maligaw, hindi tayo mapalulong sa ano pamang ibinibigay ng makasanglibutang makasalanan na ito, and so on and so forth. Si Kristo ang tunay na kaligtasang handog buhay para sa atin upang humaba pa ang ating buhay. Ano pa pinagkaloob sa atin ni Kristo? Ang buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, tayo nilikha ng Diyos at nabubuhay sa daigdig na ito, na pagkalipas ng buhay sa daigdig, ay may buhay pala sa kabila. Kaya sabihin ni Kristo, walang kamatayan, pagbabago pa lamang. Mababago ang ating estado ng buhay. Pagkalipas ng buhay sa lupa, naghihintay naman ang buhay sa kabila, sa piling ng ating Amang lumikha. Kaya, sasabihin natin, may buhay na walang hanggan, walang kamatayan, nagbabago lamang. Pagkalipas ng buhay sa banlat ng lupa, ay naghihintay naman ang buhay sa kabila. Yan ang ibig sabihin. Kaya, ang nakahulugan ng buhay pala ay tunay na pagpapala kung talagang minamarapat natin ang patuloy na pagpapala ng Diyos. At tutuloy tayo sa buhay na kapiling natin ng ating Amang lumikha, sapagkat ang Diyos ay may buhay na walang hanggan. Lahat na nananalig ay magkakaroon din ng buhay na walang hanggan. Buhay na kapiling ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay may buhay na walang hanggan. Iko'y ikalawang pinagpapahayag sa ating mabuting balita
na pinapahalagahan natin, itinatampok natin ang krus na si Kristo ang nakabayubay, si Kristo ang ating pinananaligan, si Kristo ang ating sinusunod at sinusundan sa buhay na pagpapala ng poong may kapal. Kaya si Kristo ang tinatampok sapagkat may iniwan siyang salita, ipinakita niya ito sa gawa. Ito ang makapangyarihang nagbibigay sa atin naman ng kanyang magbuting halimbawa upang tignan natin, unawain natin, isabuhay ang salita at gawa ng ating Panginoong Jesucristo. Mahaba pa ang makasaysayan, di ba ni Nicodemo, pakipag-usap sa ating Jesucristo, pero heto, mahalaga ang kanyang ang pagwawakas ng kanilang pag-uusap ng ating Jesucristo. At ito sasabi kong dala-dala ni Nicodemo sa kanyang puso't isipan ng alin, manampalataya kay Kristo, kumilala kay Kristo. Sa haba ng kanilang mga pag-uusap, naunawaan ni Nicodemo ang halaga ng buhay. Nakita ni Nicodemo ang daan ng kaligtasan ng buhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya sabi ko sa inyo, kahit na hindi nakasaad sa mabuting balita, si Nicodemo ay naging tagasunod na ng ating Jesucristo. Siya sa isa nakasaksi sa pag-akyat sa kalangitan ni Kristo. Ano pa't nakasaksi rin siya sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesucristo. A silent believer of Nicodemus, but his life really belongs to God because of his faith. Heto tayo nagdiriwang ng banal na misa at patuloy nating ipinapahayag halaga at kahulugan nitong pananampalataya. Oo nga't maraming taon na nakalilipas, pero ang krus na yan mananatili sa atin at ang diwa, kahulugan at sinasabi sa krus na yan manatili pa rin para sa atin. Ito'y pinapahayag ng simbahang ating kinabibilangan. Ito ay pinahalagahan ng simbahan sa tuwina at sa tuwing tayo nagdiriwang banal na misa, idinadiriwang tayo ng pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Sa tuwing tayo nababasa ng mabuting balita, inuunawa natin ang salita at gawa ng ating Jesucristo. Sa tuwing tayo dumudulog sa pagpapakasakit ni Kristo na nagbibigay daan sa pagdiriwang banal na misa, lalo nating pinapahalagan ang ating buhay pananampalataya. Ikaw, nananampalataya ka ba? Nagbibigay halaga ka ba sa mga naganap na pangyayari sa buhay ni Kristo? Nagbibigay kahulugan ba ang kanyang aral at gawa sa iyong puso at kaloobang may pitak ng tunay na kahulugan ng kabanalan ng buhay? May kinabukasan ka bang mararating sapagkat puspos tayo ng pagpapala ng Diyos ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina makapanalig at tudulog tayo sa Diyos. Ngayon tinatampok natin ang krus na banal ng ating Jesucristo. Makalandas nawa tayo sa tunay na kabutihan, kabanalan ng kanyang mapagpalang pag-aaruga. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Dinggin mo ang aming panalangin. Dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa lupa naway magpatuloy sa paglaban patungo sa tagumpay sa ilalim ng bandila ng krus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mamamayan ng ibang bansa at kultura naway makatagpo ng kalayaan at kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo ang itinaas ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nangangailangan ng habag at pagpapatawad ng Diyos naway makatagpo ng pag-asa sa krus ni Kristo bilang daan sa kapayapaan at pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway makita sa krus ni Kristo ang pag-asa sa lubos na paggaling at panunumbalik ng kalusugan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nahihimlay kay Kristo naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng sakripisyo ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan.
Dito natin itataas ang ating mga kahilingan sa Ama at din natin bibigyan ng halaga at kahulugan ang katibayan upang sa pagkabayubay ni Kristo sa krus, pagpapalang handog para sa ating lahat. Sa tuwin ay ating tutunghayan si Kristo sa kanyang pagkabayubay sa krus na itinatampok natin sa tuwin na pinapahalaga natin sa matuwid na pamumuhay. Kaya madigin mo nawa itong aming mga pagdulog, maging karapat-dapat nawa kami sa pagtatanghal sa krus na banal na kung saan si Kristo ay nakabayubay at ang kabayubay sa krus na yan ang daan ng kaligtasan ng aming buhay. Kaya ang lahat na ito'y hinihiling namin sa pamamagitan din ni Kristong ating Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, magganap nawa ang paghahaing ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel, nagkisiawit ng papuri sa iyo walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, ang kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan, Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas. Kaya Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Anak. Kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami papasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francis, na aming Santo Papa si Ernesto, na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, si San Jose, na kanyadakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Si Kristong tinatampok natin na nakabayubay sa krus, siyang daan ng kaligtasan at mapagpalang pag-aaruga ng Ama. Awitin natin ang panalangin itinuro sa atin na ating pinasok.
araw, iligtas sa kasalanan tilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pero Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pakalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong Heso Kristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na matinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay.
iligtas mo kami. Amen. Amen. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kami nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Susunod po natin ang pagtatanghal sa krus upang maipahayag itong sakramento sa ating pong pagtatanod, sa kalapin na ating pong mga panalangin. At ito pong banal na ating pagdiriwang ngayon ay magtatapos sa pamagitan ng pagbibindisyon ng pagtatanghal natin ni Jesucristo kabanbanalang sakramento sa altar. Maraming po salamat. Mga panalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga sa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga nanghinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak
upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng Panginoong Hesukristo ang kordero ng Diyos na nag-alay ng Kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng banal na Espiritu ang Panginoon nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan.
Tungayin mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang mga may suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamilwang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Panem de cielo, prestatisti eis. Omne declamentum mense abente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribue quesimus, et nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tuae fructum in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum.
ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kaban-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kanis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malulhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kanis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kanis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacramentus Holy, O Sacramenti Divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.